Noong December 7, 1941, isang desisyon ang ginawa ng Japan na tuluyang nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Inatake nila ang Pearl Harbor. Sa loob lamang ng ilang oras, nasira ang malaking bahagi ng Pacific Fleet ng Amerika at dahil dito tuluyan nang nakapasok ang United States sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kung iisipin parang hindi ito makatuwiran. Bakit kusang hahamunin ng Japan ang isang bansang mas malaki ang populasyon, mas malakas ang industriya, mas maraming pabrika at mas maraming likas na yaman? Para itong isang maliit na kumpanya na kusang nakipagkumpetensya sa pinakamalaking negosyo sa mundo. Alam ng mga lider ng Japan na hindi nila kayang talunin ang Amerika sa isang mahabang digmaan. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung bakit nila inatake ang Amerika. Sa halip ang tunay na tanong ay bakit umabot sila sa puntong ito. At ang sagot ay nagsimula sa China. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Noong late 1930s, nakabaon na ang Japan sa isang digmaan na inaasahan nilang matatapos agad. Noong 1937, inilunsad nila ang malawakang pananakop sa China. Naniniwala ang maraming opisyal ng militar na mabilis nilang mapapasuko ang gobyerno ni Chiang Kai-shek. Ngunit nagkamali sila. Sa halip na mabilis na tagumpay, naging mahaba at magastos na digmaan ito. Habang tumatagal, parami ng parami ang kailangang sundalo. Parami ng parami rin ang kailangang armas, bala, pagkain, sasakyan at gasolina. Kahit nakakakuha sila ng mga lungsod, lumalaban pa rin ang China. Para itong isang hukbong patuloy na sumusulong ngunit hindi kailanman nakakarating sa finish line. At dahil dito unti-unting nauubos ang lakas at yaman ng Japan. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil limitado ang likas na yaman ng bansa. Hindi tulad ng Amerika o Soviet Union, kakaunti lamang talaga ang langis, bakal at iba pang mahahalagang resources na mayroon ang Japan. Kaya para mapanatili ang kanilang military machine, kailangan nilang kumuha ng mga resources mula sa ibang lugar. Habang lumalaki ang kanilang pangangailangan, lalo ring lumalaki ang kanilang problema. At doon nagsimulang mabahala ang mga Western countries. Unti-unting nakita ng Amerika na palawak ng palawak ang kontrol ng Japan sa Asia. Dahil dito nagsimula ang iba't ibang economic restrictions laban sa Tokyo. At dahil din dito malinaw na sa mga leader ng Japan na lumiliit na ang kanilang mga pagpipilian. Kung hindi matatapos ang digmaan sa China, patuloy silang mangangailangan ng mas maraming resources. Kung wala silang makukuhang resources, babagsak ang kanilang kakayahang makipagdigma. At habang iniisip nila ang problemang ito, may isa pang banta sa hilaga. At ito ang Soviet Union. Noong 1939, nagkaroon ng malaking sagupaan ang mga puwersa ng Japan at Soviet Union sa hangganan ng Mongolia. Ang labanang ito ay kilala ngayon bilang Battle of Khalkhin Gol. Para sa Japan, isa itong mabigat na pagkabigla. Akala nila ay kaya nilang tapatan ng mga Soviet. Ngunit sa aktual na labanan, malinaw na nanaig ang hukbo ng Soviet Union sa pamumuno ni Georgy Zhukov. Maraming sundalong Japanese ang namatay at maraming kagamitan ang nawasak. Mas mahalaga pa rito na pagtanto ng Japan na ang pakikipagdigma sa Soviet Union ay maaring maging isang napakamahal na pagkakamali. Dahil dito nagsimulang magbago ang direksyon ng kanilang military strategy. Sa halip na tumingin sa hilaga, nagsimula silang tumingin sa timog. At sa timog matatagpuan ang ilan sa pinakamahahalagang resources sa buong Asia. Langis, goma, mineral, at iba pang materyales na desperadong kailangan ng Japan. Ngunit may problema. Marami sa mga lugar na yon ay protektado o may impluwensya ng mga Western countries tulad ng Britain, Netherlands at lalo na ng Estados Unidos. Habang papalapit ang 1940s, unti-unting nabubuo ang isang sitwasyon kung saan ang digmaan sa China, kakulangan sa resources at tensyon sa mga Western countries ay nagsasama-sama sa iisang krisis. Hindi pa ito ang Pearl Harbor, ngunit dito pa lang nagsimulang mabuo ang landas na kalaunan ay magdadala sa Japan sa isa sa pinakamapanganib na desisyon sa kanilang kasaysayan. Isang desisyong magpapasiklab ng digmaan sa buong Pacific at isang desisyong magbabago hindi lamang sa kapalaran ng Japan kundi sa kapalaran ng buong mundo. Sa kabila nito, habang lumalala ang sitwasyon ng Japan, may isa namang leader na sinusubukang gawing pandaigdigang issue ang digmaan sa China at siya si Chiang Kai-shek. Nauunawaan niya na mahihirapan ng China na talunin ng Japan kung mag-isa lamang silang lalaban. Kaya ang kanyang layunin ay hindi lamang labanan ng mga Japanese sa battlefield. Gusto rin niyang kumbinsihin ng ibang bansa na ang nangyayari sa China ay hindi simpleng alitan ng dalawang bansa. Para kay Chiang, ang pananakop ng Japan ay banta sa buong Asia.
At kung hindi ito mapipigilan, maaari itong makaapekto sa buong mundo. Kaya habang nakikipaglaban ang kanyang mga sundalo, nagsimula rin ang China ng isa pang laban. Isang laban para makuha ang suporta ng ibang bansa. Mula pa noong nagsimula ang digmaan noong 1937, maraming mamamayan sa Amerika at Britain ang nakisimpatya sa China. Maraming mamamahayag, manunulat at akademik ang nag-ulat tungkol sa pinsalang dulot ng pananakop ng Japan. Dahil dito, unti-unting lumaki ang suporta para sa China sa ilang Western countries. Ngunit hindi sapat ang simpatiya lamang. Ang kailangan ni Chiang ay armas. Kailangan niya ng mga kanyon. Kailangan niya ng bala. Kailangan niya ng sasakyang militar. At higit sa lahat, kailangan niya ng tuloy-tuloy na supplies para mapanatili ang laban. Sa mga unang taon ng digmaan, isa sa pinakamalaking taga-suporta ng China ay ang Soviet Union. Ayon sa mga historiador, malaking bilang ng armas at kagamitang militar ang ipinadala ng Moscow upang makatulong sa mga puwersa ni Chiang Kai-shek. Ngunit nagbago ang sitwasyon matapos ang kasunduan sa pagitan ng Germany at Soviet Union noong 1939. Unti-unting nabawasan ang tulong mula sa Moscow. Dahil dito napilitan ng China na maghanap ng ibang pagkukunan ng suporta. Doon nagsimulang maging mas mahalaga ang Estados Unidos, Britain at France. Bagamat nakatutok ang Britain at France sa lumalalang krisis sa Europa, patuloy pa rin silang tumulong sa pagpapadala ng mga supplies papasok sa China. Ang problema, hindi ganoon kadali ang pagdadala ng mga ito. Kailangang dumaan ang maraming kagamitan sa mahahabang ruta sa bundok, kagubatan at mahirap na mga kalsada. Isa sa pinakamahalagang lifeline ng China noon ay ang Burma Road. Ito ang rutang nagdurugtong sa mga pantalan ng Southeast Asia patungo sa loob ng China. Pero mabagal ang transportasyon, mahirap ang daan, at madalas pang magkaroon ng pagkaantala. Kaya kahit may tulong na dumarating, hindi ito sapat upang agad na mabago ang takbo ng digmaan. Samantala sa Amerika, nagsimula ring magkaroon ng mga individual na gustong tumulong sa China. Isa sa kanila ay si Claire Lee Chennault, isang retiradong opisyal ng US military. Tinulungan niya ang China na palakasin ang kanilang Air Force. Kalaunan nabuo rin ang isang grupo ng mga Amerikanong piloto na voluntaryong lumaban para sa China. Mas nakilala sila sa pangalang Flying Tigers. Bagamat mas sumikat sila noong mga sumunod na taon, nagsimula na ang pundasyon ng grupong ito bago pa man opisyal na pumasok ang Amerika sa digmaan. Habang sinusubukan ni Chiang na makakuha ng suporta mula sa ibang bansa, kailangan din niyang patunayan na kaya pa ring lumaban ng kanyang gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit naglunsad ang China ng iba't ibang opensiba laban sa Japan sa pagtatapos ng 1939. Layunin nitong ipakita sa mundo na hindi pa tapos ang laban, na kaya pa ring lumaban ng China at nasulit silang tulungan. Hindi man nagdulot ng malaking tagumpay ang mga opensibang ito, nagawa nilang pigilan ng ilang pagsulong ng Japan at ipinakita na hindi pa rin sumusuko ang China. Ngunit habang abala ang China sa paghahanap ng tulong, may isa namang pangyayaring lalo pang nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Noong 1940, bumagsak ang France sa kamay ng Germany. Biglang napunta sa Europa ang pansin ng mundo. Ang mga bansang dating tumutulong sa China ay nagkaroon ng mas malalaking problemang kailangang harapin. Para kay Chiang Kai-shek, mas kaunti na ngayon ang atensyon ng mundo sa kanyang digmaan. Samantala nakita naman ng Japan ang pagkakataong ito. Naniniwala ang maraming leader sa Tokyo na habang abala ang Europa sa sariling krisis, maaari nilang dagdagan ang kanilang kontrol sa mga rutang ginagamit upang mag-supply sa China. Noong kalagitnaan ng 1940, naging punong ministro ng Japan si Fumimaro Konoe. Nahaharap noon ang bansa sa lumalaking problema sa ekonomiya. May kakulangan sa ilang mahahalagang supplies. Patuloy ring lumalaki ang gastos ng digmaan. Para sa maraming leader ng Japan, malinaw ang kanilang iniisip. Kung hindi nila mapuputol ang tulong na pumapasok sa China, maaaring magpatuloy ang digmaan ng maraming taon pa. Kaya nagsimula silang tutukan ang mga rutang ginagamit sa pagdadala ng mga armas at kagamitan. Isa sa pinakamahalagang target ay ang French Indochina, na ngayon ay bahagi ng Vietnam, Laos at Cambodia. Mahalaga ang lugar na ito dahil dito dumadaan ang ilan sa mga supplies na papunta sa China. Noong September 1940, pumasok ang mga puwersang Japanese sa hilagang bahagi ng French Indochina. Sa pananaw ng Japan, isa itong paraan upang higpitan ang pressure laban sa China. Ngunit hindi nila lubos na napagtanto ang magiging epekto nito. Dahil sa hakbang na iyon, nagsimulang mag-alala ng husto ang Estados Unidos. Para sa Washington, hindi na lamang China ang usapin. Nakikita na nila ang posibilidad ng mas malawak na pagpapalawak ng impluwensya ng Japan sa buong Asia-Pacific region.
Bilang tugon, nagsimulang magpatupad ang Amerika ng mga economic restrictions laban sa Japan. Kabilang dito ang paghihigpit sa ilang mahahalagang materyales na kailangan ng industriya at military ng bansa. Sa puntong ito, hindi pa sumisiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Japan, ngunit malinaw na ang direksyon ng mga pangyayari. Habang sinusubukan ng Japan na pigilan ang tulong na pumapasok sa China, lalo naman nitong napapalapit ang sarili sa direktang banggaan laban sa Estados Unidos. At habang lumalalim ang krisis na ito, may isa pang problema na unti-unting nabubuo sa loob mismo ng China. Isang tensyon na kalaunan ay magkakaroon din ng malaking epekto sa hinaharap ng bansa. Ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng mga nationalist ni Chiang Kai-shek at ng mga komunist ni Mao Zedong. Ganun pa man. Habang lumalapit ang Japan sa digmaan laban sa Amerika, hindi lang sa Tokyo umiinit ang sitwasyon. Sa loob mismo ng China, may isa pang apoy na nagsisimulang lumaki. Magkakampi sa papel ang nationalist ni Chiang Kai-shek at ang communist ni Mao Zedong. Pero sa totoong buhay, hindi sila tunay na nagtitiwala sa isa't isa. Pareho silang lumalaban sa Japan. Pero pareho rin nilang iniisip kung sino ang mamumuno sa China kapag natapos ang digmaan. Noong 1940, naglunsad ang Communist Forces ng malaking opensiba sa Hilagang China. Kilala ito bilang 100 Regiments Offensive. Ang target nila ay hindi lamang mga sundalong Hapones. Sinira rin nila ang mga riles, tulay, kalsada, komunikasyon at iba pang infrastruktura na ginagamit ng Japan para kontrolin ang mga lugar na nasakop nila. Hindi nito napalaya ang malalaking lungsod. Pero ipinakita nito na hindi mahina ang Communist Forces. At para kay Chiang Kai-shek, ito ay isang bagong problema. Dahil habang lumalaban si Mao sa Japan, lumalaki rin ang kanyang sariling hukbo, impluensya at reputasyon sa mga ordinaryong Chinese. Sa madaling salita, may dalawang digmaan na nangyayari sa China. Ang unang digmaan ay China laban sa Japan. Ang ikalawang digmaan ay tahimik na tunggalian ng nationalist at communist kung sino ang magiging tunay na kapangyarihan sa China. Matapos ang 100 Regiments Offensive, gumanti ng malupit ang Japan. Ayon sa maraming historical accounts, pinalakas ng Japanese Army ang kanilang anti-guerrilla campaign sa Hilagang China. Isa sa pinakakilalang tawag dito ay ang Three Alls Policy: kill all, burn all, loot all. Sa simpleng Tagalog, patayin, sunugin at samsamin. Ang layunin nito ay durugin ang mga lugar na pinaghihinalaang tumutulong sa guerrilla fighters. Hindi lang sundalo ang naapektuhan dito. Maraming sibilyan ang nadamay. Maraming village ang sinalakay. Maraming tahanan ang sinunog at maraming ordinaryong tao ang nagbayad ng presyo ng digmaang hindi nila pinili. Habang lumalala ang karahasan sa China, lalo namang umiigting ang pressure sa loob ng Japan. Ang civilian government sa Tokyo ay hindi ganap na kontrolado ang sarili nitong military. Sa papel may prime minister at cabinet. Pero sa practical na sitwasyon, napakalakas ng impluensya ng Army at Navy. May mga pagkakataon na ang military mismo ang nagtutulak ng policy. At kapag hindi sila sang-ayon sa plano ng civilian leaders, kaya nilang harangin o pabagsakin ang direksyon ng gobyerno. Dito pumasok ang malaking papel ni Hideki Tojo. Si Tojo ay isang matigas na military leader. Para sa kanya, hindi dapat umatras ang Japan sa China. Dahil kung aatras sila, lalabas na nasayang ang dugo, pera at taon na ginugol nila sa digmaan. Ito ang isa sa pinakamalaking bitag ng Japan. Habang mas matagal silang lumalaban, mas mahirap nang umamin na mali ang kanilang desisyon. Para silang taong nalulugi na sa sugal pero ayaw tumigil dahil marami na siyang natalo. Kaya imbes na umatras, mas lalo silang nagtulak pasulong. Noong April 1941, gumawa ang Japan ng kasunduan sa Soviet Union. Ito ang Soviet-Japanese Neutrality Pact. Ang ibig sabihin nito, iiwas muna ang dalawang bansa sa direktang digmaan sa isa't isa. Para sa Japan, malaking bagay ito. Dahil kung hindi muna nila aalalahanin ng Soviet Union sa Hilaga, mas maari silang tumingin sa timog. At sa timog naroon ang bagay na desperado nilang kailangan. Resources, langis, goma, tin, rice, at iba pang materyales na kailangan ng military at economy. Ang problema, marami sa mga lugar na may resources ay kontrolado ng Western powers. Ang Malaya ay kontrolado ng Britain, ang Dutch East Indies ay kontrolado ng Netherlands, ang Philippines ay kontrolado ng United States. At ang mga lugar na ito ang nakikita ng Japan bilang susi para ipagpatuloy ang kanilang empire. Sa propaganda ng Japan, sinasabi nilang gusto nilang palayain ang Asya mula sa Western imperialism. Pero sa realidad, gusto rin nilang kontrolin ang resources ng rehiyon. Ibig sabihin, pinalitan lang nila ang dating imperyo ng bagong imperyo. At habang lumalakas ang tukso na sakupin ng Southeast Asia, may isang malaking hadlang.
ang United States Pacific Fleet. Nasa Hawaii ito, malaking operasyon sa Pacific. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng Japanese leaders ay gustong makipagdigma sa Amerika. May ilan sa Navy na alam kung gaano kalakas ang industrial power ng United States. Alam nilang kapag tumagal ang digmaan, mas maraming barko, eroplano, armas at bala ang kayang gawin ng Amerika. Hindi kayang tapatan ng Japan ang ganoong klaseng produksyon. Pero may ibang opisyal naman na naniniwalang may maliit na window of opportunity ang Japan. Kung mabilis silang kikilos, maaaring makuha nila ang Southeast Asia, maputol ang supply lines at mapilit ang Amerika na makipagkasundo. Ito ang delikadong pag-iisip na unti-unting naging sentro ng strategy ng Japan. Hindi nila planong talunin ang Amerika sa mahabang digmaan. Ang gusto nila ay isang mabilis, malakas at nakakagulat na unang suntok. Isang suntok na magbibigay sa kanila ng oras para palawakin ang kontrol sa Pacific. Noong July 1941, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sinakop ng Japan ang Southern Indochina. Para sa Amerika, malinaw ang mensahe nito. Hindi na lamang China ang target ng Japan. Mukhang naghahanda na silang gumalaw patimog, papunta sa mga lugar na may langis at iba pang resources. Dito gumanti ang United States. Pinafreeze ni President Franklin Roosevelt ang Japanese assets sa Amerika. At dahil dito halos naputol ang access ng Japan sa American oil. Napakalaking tama nito. Dahil malaking bahagi ng langis ng Japan noon ay nanggagaling sa United States. Kapag naubusan sila ng langis, titigil ang kanilang mga barko, titigil ang kanilang eroplano, titigil ang kanilang mga tangke, at babagsak ang kanilang kakayahang ipagpatuloy ang digmaan. Sa puntong ito, naharap ang Japan sa tatlong pagpipilian. Una, umatras sa China at Indochina para lumuwag ang sanctions. Pangalawa, makipagnegosasyon at maghintay. Pangatlo, umatake sa timog at kunin ang resources sa pamamagitan ng puwersa. Ang unang opsyon ay mahirap tanggapin ng military leaders dahil para sa kanila, kahihiyan iyon. Ang ikalawa naman ay delikado dahil habang naghihintay sila, nauubos ang langis. Kaya parami ng parami sa loob ng Japan ang nagtutulak sa ikatlong opsyon. Digmaan. Hindi ito isang biglaang desisyon na parang naisip lang sa isang gabi. Ito ay resulta ng maraming taon ng maling kalkulasyon. Digmaan sa China na hindi matapos-tapos, pagkatalo at takot sa Soviet Union, kakulangan sa resources, sanctions mula sa Amerika, pressure mula sa military, at ambisyon na gawing mas malawak ang Japanese Empire. Noong October 1941, bumagsak ang gobyerno ni Prime Minister Konoe. Pinalitan siya ni Hideki Tojo. At nang si Tojo ang naging Prime Minister, mas lumakas ang boses ng mga naniniwalang kailangan ng gumamit ng military force. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang usapan sa pagitan ng Japan at Amerika, pero halos wala na itong pupuntahan. Gusto ng Amerika na umatras ang Japan sa China at Indochina. Ayaw naman itong tanggapin ng Japanese military. Para sa kanila, ang pag-atras ay parang pag-amin na walang saysay ang lahat ng sakripisyo nila sa China. Kaya habang may mga diplomat na patuloy na nagsasalita tungkol sa peace, ang military planners naman ay gumagawa na ng plano para sa digmaan. Sa likod ng mga meeting room, unti-unti nang nabubuo ang listahan ng mga target. Thailand, Malaya, Singapore, Burma, Hong Kong, Philippines, Dutch East Indies at mga isla sa Pacific. Pero bago nila gawin iyon, kailangan muna nilang harapin ang pinakamalaking hadlang, ang American fleet sa Pearl Harbor. Dito nagsimulang maging malinaw ang direksyon ng kasaysayan. Ang Japan ay hindi na lamang naghahanap ng paraan para tapusin ang digmaan sa China. Naghahanda na itong buksan ang mas malaking digmaan sa buong Pacific. At sa kanilang isip, ang pag-atake sa Pearl Harbor ay hindi simula ng problema. Ito ang marahas na solusyon sa problemang sila rin mismo ang gumawa. Sa mga huling buwan ng 1941, halos wala nang natitirang oras para sa diplomasya. Patuloy pa ring nag-uusap ang Japan at Estados Unidos. May mga diplomat na lumilipad, may mga proposal na ipinapadala, may mga pulong na ginagawa. Pero habang nangyayari ang lahat ng iyon, pareho nang alam ng magkabilang panig na papalapit na sila sa isang malaking banggaan. Para sa Amerika, simple ang kanilang posisyon. Kung gusto ng Japan na bumalik ang normal na kalakalan at mawala ang mga economic sanctions, kailangan nitong umatras mula sa China at Indochina. Para sa Washington, iyon ang tanging paraan upang mabawasan ang tensyon sa Asia. Ngunit para sa mga leader ng militar ng Japan, halos imposibleng tanggapin ang ganitong kondisyon. Pagkatapos ng maraming taon ng digmaan, napakaraming buhay, pera at resources na ang kanilang nagastos sa China. Sa kanilang pananaw, ang pag-alis ay hindi kompromiso. Isa itong pagkatalo at ayaw nilang tanggapin iyon. Habang tumitindi ang deadlock, lalo namang lumalalim ang debate sa loob ng Japan.
Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ng mga historiador kung ano talaga ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Japan ang digmaan. May mga nagsasabing ang economic sanctions ng Amerika ang nagtulak sa kanila upang umatake. May iba namang naniniwalang ang sanctions ay hindi sanhi kundi resulta lamang ng nauna ng pagpapalawak ng Japan sa Asia. Sa madaling salita, hindi nagsimula ang problema sa sanctions. Nagsimula ito sa mga desisyong ginawa ng Japan maraming taon bago ang Pearl Harbor. Isa pang malaking debate ay tungkol sa tunay na layunin ng Southern Expansion ng Japan. May mga historiador na naniniwalang bahagi ito ng pangarap na bumuo ng isang malawak na imperyo sa Asia. Isang rehiyong pamumunuan ng Japan at hindi na ng mga bansang kanluranin. Sa propaganda noon, tinawag nila itong isang bagong kaayusan para sa Asia. Ngunit maraming bansang nasakop ng Japan ang hindi ito nakita bilang paglaya. Para sa kanila, isa lamang itong bagong uri ng pananakop. May iba namang historiador na nagbibigay ng ibang paliwanag. Ayon sa pananaw na ito, ang pinakamahalagang layunin ng Japan ay hindi ang pagtatayo ng imperyo. Ang pinakamahalagang layunin ay ang pagpapatuloy ng digmaan sa China. Habang tumatagal ang labanan, lalong lumalaki ang pangangailangan nila sa langis, bakal, goma, pagkain at iba pang resources. Kung wala ang mga ito, mahihirapan silang ipagpatuloy ang kanilang military operations. Kaya para sa ilang leader ng Japan, ang pagsakop sa mga lugar na mayaman sa resources ay hindi luho. Isa itong pangangailangan. Ngunit anuman ang tunay nilang motibo, iisa ang naging resulta. Unti-unti silang napunta sa landas na direktang babangga sa Estados Unidos. Habang nangyayari ito, may isa pang malaking problema sa loob ng Japanese leadership. Hindi lahat ay pareho ng pananaw. Maraming opisyal ng Navy ang nag-aalala sa posibilidad ng digmaan laban sa Amerika. May dahilan kung bakit sila nag-aalala. Mas alam nila ang tunay na lakas ng US Navy. Mas alam nila ang laki ng industriya ng Amerika. At mas alam nila kung gaano karaming barko, eroplano at armas ang kayang gawin ng mga pabrika ng Estados Unidos kapag nagsimula ang isang total war. Sa kanilang pagsusuri, masyadong malaki ang kalamangan ng Amerika sa mahabang labanan. Ngunit iba ang pananaw ng maraming opisyal ng Army. Dahil mas nakatutok sila sa China, hindi nila gaanong naramdaman ang kapangyarihan ng Amerika. May ilan pang ang naniniwala na mas mahalaga ang disiplina, determinasyon at fighting spirit kaysa sa dami ng barko at pabrika. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali sa kanilang pagtansya. Habang ang Navy ay tumitingin sa mga numero at produksyon, ang ilang leader ng Army ay mas naniniwala sa moral at lakas ng loob. Hindi nila lubos na nakita kung gaano kalaki ang magiging epekto ng industrial power ng Amerika kapag nagsimula ang digmaan. May isa pa silang inaasahan. Naniniwala ang ilang opisyal na kapag pumasok ang Japan sa Southeast Asia, maraming lokal na mamamayan ang sasalubong sa kanila bilang mga tagapagpalaya laban sa mga kolonyal na kapangyarihan ng Europa. May mga lugar kung saan may mga grupong tumulong sa Japan sa simula. Ngunit sa maraming pagkakataon, hindi nagtagal ang suportang iyon. Dahil lang makita ng mga tao ang tunay na kalagayan sa ilalim ng pananakop ng Japan, mabilis ding nagbago ang kanilang pananaw. Samantala, habang nagpapatuloy ang mga debate sa Tokyo, may isa ng operasyon na tahimik na naghahanda. Patuloy pa ring may negosasyon sa harap ng publiko. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, may mga barko nang naghahanda para sa isang misyon na magpapabago sa kasaysayan. Noong mga unang araw ng December 1941, nagtipon ang mga pangunahing leader ng Japan upang pagdesisyunan ang kanilang huling hakbang. May ilan pa ring umaasang may diplomatic solution. May ilan pa ring gustong iwasan ng digmaan. Ngunit mas lumakas na ang impluensya ng mga naniniwalang wala ng atrasan. Sa mga pulong na yon, naging malinaw ang isang bagay. Hindi na pinagdedebatehan kung magkakaroon ng digmaan. Ang pinagdedebatehan na lamang ay kung paano ito sisimulan. At habang patuloy na umaasa ang ilang diplomat na may mangyayaring himala, isang malaking puwersang pandagat ng Japan ang tahimik nang naglalayag sa malamig na karagatan ng North Pacific. Hindi sila patungo sa China, hindi sila patungo sa Soviet Union. Ang kanilang direksyon ay Hawaii at ang kanilang target ay isang base militar na sa loob lamang ng ilang araw ay magiging sentro ng isa sa pinakamalalaking sorpresa sa kasaysayan ng digmaan, ang Pearl Harbor. Kung susuriin natin ang lahat ng nangyari, makikita nating maraming leader ng Japan ang naniwalang kaya nilang kontrolin ang direksyon ng kasaysayan. Akala nila kaya nilang pumili kung kailan magsisimula ang digmaan. Akala nila kaya nilang piliin kung saan ito lalawak.
at akala nila kaya nilang tapusin ito bago pa tuluyang makabawi ang kanilang mga kalaban. Ngunit halos lahat ng pinakamahalagang kalkulasyon nila ay nagkamali. Ang pag-atake sa Pearl Harbor ay hindi nagtapos sa problema ng Japan. Sa halip, lalo lamang mula sa mga kagubatan ng Burma hanggang sa mga isla ng Pacific, milyon-milyong tao ang madadamay sa mga susunod na taon. Para sa Amerika ay nagsimulang gumawa ng mga barko, eroplano, tangke at armas sa antas na halos walang ibang bansa ang kayang pantayan noong panahong iyon. Unti-unting lumitaw ang bagay na kinatatakutan ng ilang opisyal ng Japanese Navy noon pa man. Isang mahabang digmaan ng produksyon at resources. At sa ganitong uri ng labanan, napakalaki ng kalamangan ng Amerika. Habang lumalala ang sitwasyon ng Japan, patuloy ring lumalaban ang China. Sa halip na bumagsak matapos ang Pearl Harbor, lalo pang lumakas ang pandaigdigang suporta para sa mga kalaban ng Japan. Ang digmaang sinubukan nilang tapusin ay lalo lamang humaba. Pagsapit ng 1945, malinaw na hindi na kayang baliktarin ng Japan ang takbo ng digmaan. Sunod-sunod ang kanilang pagkatalo sa Pacific, nawalan sila ng mahahalagang base. Nabawasan ang kanilang kakayahang magpadala ng mga barko at eroplano. At unti-unting naputol ang access nila sa mga resources na noon ay dahilan kung bakit sila lumawak sa timog. Pagkatapos ay dumating ang dalawang pangyayaring tuluyang nagpabago sa mundo. Noong August 1945, ibinagsak ng Estados Unidos ang mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Kasabay nito pumasok din ang Soviet Union sa digmaan laban sa Japan matapos nitong wakasan ang Neutrality Pact ng dalawang bansa. Sa loob lamang ng maikling panahon tuluyang bumagsak ang natitirang pag-asa ng Tokyo na maipagpatuloy pa ang laban. At noong September 1945, opisyal na sumuko ang Japan. Natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya. Ngunit hindi natapos ang mga problemang iniwan nito. Sa China, muling naghiwalay ang dati ng marupok na alyansa ni Chiang Kai-shek at Mao Zedong. Ang pansamantalang pagtutulungan laban sa Japan ay tuluyang gumuho. Muling sumiklab ang Chinese Civil War. At sa mga sumunod na taon, magbabago ang kapalaran ng buong bansa. Samantala sa ibang bahagi ng mundo, nagsisimula naman ang isang bagong panahon. Hindi na ito laban ng Axis at Allies. Hindi na ito laban ng Germany, Japan at kanilang mga kalaban. Ito ang simula ng Cold War. Dalawang superpower ang unti-unting haharap sa isa't isa, ang Estados Unidos at ang Soviet Union. Mula sa puntong ito, ang mundo ay papasok sa panibagong kompetisyon. Kompetisyon sa impluensya, kompetisyon sa teknolohiya, kompetisyon sa military power, at kalaunan kompetisyon sa nuclear weapons. Sa katunayan, matapos makita ng Soviet leadership ang epekto ng atomic bomb, lalo nilang pinabilis ang kanilang sariling nuclear program. Sa mga sumunod na taon, magsisimula ang nuclear arms race na magbibigay ng takot sa buong mundo sa loob ng maraming dekada. Kaya kapag pinag-uusapan ng Pearl Harbor, hindi lamang ito kwento ng isang sorpresang pag-atake. Hindi lamang ito kwento ng mga aircraft carrier, barko at eroplano. Ito ay kwento kung paano ang isang digmaang nagsimula sa China ay unti-unting lumawak hanggang maging bahagi ng pinakamalaking pandaigdigang labanan sa kasaysayan. Ito rin ay kwento kung paano ang mga desisyong ginawa ng ilang leader dahil sa ambisyon, takot, maling kalkulasyon at kakulangan ng kompromiso ay nagdulot ng mga pangyayaring nakaapekto sa buong mundo sa loob ng maraming henerasyon. At marahil iyon ang pinakamahalagang aral ng kasaysayang ito. Minsan, ang isang bansa ay hindi bumabagsak dahil kulang ito sa lakas. Minsan, bumabagsak ito dahil paulit-ulit nitong pinipiling ipagpatuloy ang isang problemang dapat sana ay matagal nang tinapos. At para sa Japan, ang problemang iyon ay nagsimula sa China. Ngunit ang naging kapalit nito ay isang digmaang sumaklaw sa buong mundo.